Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa mula ho dito sa Distrito 6 sa pamumuno ng aming pong minamahal na District Supervisor si Pastor Cheryl Manansala. Manggagaling ho ang ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon at patuloy po na tayo po ay naglalaan ang ating pong mga oras at panahon upang mag-aral ng kanyang mga salita. Sige po, bago tayo magpasimula, atin po munang awitan ang ating pong Panginoon sapagkat napakabuting magpuri sa Diyos sa pasimula ng ating pong mga araw. Awitin ho natin yung Salamat Panginoon. Hallelujah. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagsubok, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Ikaw ay mabuti,
Ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon. Salamat. Hallelujah. Panginoon, marami nga pong salamat sa lahat ng inyo pong kabutihan sa amin pong mga buhay. Tunay, Panginoon, na kami po ay kulang at hindi sapat, Panginoon, sa lahat ng inyo pong ginagawang kabutihan para po sa amin. Patawad po minsan pa, aming Diyos, sa lahat ng amin pong mga pagkakamaling nagawa sa amin pong mga buhay. Nawa, Lord God, patuloy na kami po ay inyo pong tunghayan mula sa langit na bayan sa pamagitan ng inyo pong kaawaan at habag, Panginoon, upang kami po ay maging karapat-dapat na humarap sa inyo sa umaga pong ito. Lord God, pangunahan po kami ng inyo pong banal na Espiritu upang higit na maging kapakinabangan para po sa amin ang inyo pong mga salita. Marami pong salamat. Ito pang aming samo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Minsan pa, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Tunay na mabuti po ang ating pong Panginoon. Amen po? Amen. Amen. At sa umaga pong ito, ang ating pong pag-uusapan ay pinamagatang ko pong A Life of Gratitude. Amen po. Sige nga po, i-type po natin sa ating pong mga screen, A Life of Gratitude. Amen. Sapagkat isang napakahalagang bagay na tayo po ay matutong magpasalamat sa atin pong Panginoon, sapagkat kahit minsan ay palagi pong mabuti ang ating pong Panginoon. Siya po ay palagi pong tapat sa atin pong mga buhay. Sige po, kung kayo po ay may mga tangang Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa Aklat ng Roma, Kapitulo 1, mga talatang 21 hanggang 22. Ang sabi ho roon, at kahit alam nilang may Diyos, hindi nila siya pinarangalan o pinasalamatan man lang. Sa halip, ibinaling nila ang kanilang pag-iisip sa mga bagay na walang kabuluhan. Kaya napuno ng kadiliman ang mga hangal nilang pag-iisip. Nagmamarunong sila pero lumilitaw na sila ay mga mangmang. Amen po. Ang sabi ho roon sa ating pong binasa na alam naman ho ng bawat isa po, maging nang hindi mga mananampalataya na ang ating pong Panginoon ay siyang may likha ng lahat ng bagay sa mundong ibabaw. Subalit hindi raw ho siya kinikilala at hindi rin ho siya pinararangalan o pinasasalamatan sapagkat ang sabi ho ay mga mangmang ho sila. Nawa ay wag po tayong mapabilang sa ganitong klase ng mga tao, bagkos tayo po ay mamuhay bilang mga Kristiyanong mapagpasalamat sa atin pong Panginoon. Amen po, sapagkat bilang mga anak ng ating pong Diyos ay kilalang kilala ho natin ang ating pong Panginoon na siya po ang pinagmumulan ng lahat ng mabubuting mga bagay. At maari pong ang iba ho sa atin ay mabilis ho tayong magpasalamat sa mga pagkakataong tayo po ay nakararanas ng mga mabubuting bagay sa ating pong mga buhay. Pagka tayo po ay pinagpapala financially, akala natin sa pamamagitan lamang ng mga yaon ay mayroon tayong pagkakataong magpasalamat sa Diyos. Subalit, hindi lamang ho yung mga tangible things, yung mga bagay na ating pong nakikita at nahahawakan, ang kailangan ho nating ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. Salamat ho kung mayroon po tayong bahay na natitirhan, kung mayroon po tayong mga sariling sasakyan na nagagamit ho natin sa ating pong pang-araw-araw. Subalit,
higit na mas mahalagang mga bagay ang ibinigay ho sa atin ng ating pong Panginoon. Mayroon po tayong kapayapaan na galing po sa ating pong Diyos. Amen ho? At higit sa ano pa mang mga bagay, tayo po ay binayayaan ng ating pong Panginoon ng kaligtasan na mula ho sa Kanya. Isang napakahalagang bagay na sapat na upang tayo po ay magpasalamat sa bawat araw ng ating pong mga buhay. Alam niyo ho, kailangan ho na maging bukang bibig ho natin na magpasalamat ho sa ating pong Panginoon. Ano ho? It must be the language of our mouth, ano po, na magpasalamat ho sa ating pong Diyos. Sapagkat ang ating pong Diyos ay karapat-dapat sa lahat ng ating mga papuri at pasasalamat. Amen po. Ang sabi ho sa unang Tesalonica 5:18, at magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga nakay Kristo Jesus. Amen po. At muli, sabi ho sa Santiago 1:17, lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos na siyang lumikha ng mga bagay sa langit na nagbibigay ng liwanag. At kahit pabago-bago at paiba-iba ang anyo ng anino ng mga ito, ang Diyos ay hindi nagbabago. Ano ho? Wala hong pinipiling sitwasyon, ano ho, upang tayo po ay magpasalamat sa ating pong Panginoon. Sapagkat tunay po na ang ating pong Diyos ay ginawa na ho ang lahat ng bagay para po sa ikabubuti ng ating pong mga buhay. Minsan lang po akala ho natin, pagka ho hindi ho sinasagot ng ating pong Panginoon ang ating pong mga panalangin, ay hindi ho tayo dinidinig ng Diyos. Nakakalimutan ho natin na mas alam ho ng ating pong Panginoon kung ano po ang makabubuti para po sa atin. Kaya minsan hindi niya ho tayo sinasagot kasi alam niya na sa halip na mapabuti ay mapapasama ho tayo. Minsan nga ho, humihiling tayo na tayo ay palakasin ng Panginoon, binibigyan tayo ng mga problema. Bakit ho? Sapagkat pagka nalagpasan ho natin ang mga problema ay magiging malakas ho tayo. Amen po. Kaya kailangan ho na maging mapagpasalamat ho tayo sa Diyos. Ano man po ang sitwasyon o kalalagayan na ating pong kinakaharap sa ating pong mga buhay. Ang ating pong mismong Panginoong Hesukristo ay siya pong modelo natin ng ating pong pagpapasalamat sa ating pong Panginoon. Naalala ho natin yung insidente, ano po, yung pangyayari ho na nagpakain ho ang ating pong Panginoong Hesukristo, ano ho, doon po sa Luke chapter 9 verses 10 to 17, mababasa ho natin na nagpakain ho ang ating pong Panginoon ng 50,000 tao sa pamamagitan ng 2 isda at 5 tinapay. Amen po. Na kung saan ay sinabi ho, basahin ho natin doon po sa 9:16. Basahin ho natin sa Lucas 9:16. Ang sabi ho roon, kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, hinati-hati niya ang tinapay at ibinigay sa mga tagasunod niya upang ipamigay sa mga tao. Nakita ho natin na bago ho ipinamigay ng tao, bago niya ho pinaghati-hati ang tinapay upang ibigay sa mga tao, ay nagpasalamat muna ang ating pong Panginoong Hesukristo sa Diyos na siyang gumagabay at nagbibigay sa Kanya ng kapangyarihan. Amen po. Tayo man po mga kapatid ay matuto rin po tayo na magpasalamat sa anumang pong mga bagay na ipinagkatiwala ho sa atin ng ating pong Panginoon. May mga pagkakataon ho na sa tingin natin ay hindi ho mahalaga yung mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon. At may mga pagkakataon naman na hindi ho natin gusto yung mga bagay na nasa atin na. Ano ho, at tayo po ay naghahangad pa ng iba pong mga bagay na dahil po sa wala ho tayong kakontentuhan, tayo po ay nagiging mareklamo sa halip na tayo po ay nagiging mapagpasalamat sa ating pong Panginoon. At dahil po roon ay nababalam o nasasagkahan, nahahadlangan ang mga pagpapalang dapat ho sana ay ibinibigay na po para sa atin ng ating pong Panginoon. Amen po.
alalahanin ho natin na anuman pong mga bagay na ipagkatiwala natin sa kamay ng ating pong Panginoon ay nagagawa hong paramihin ng ating pong Diyos. Amen po? Ordinary things become extraordinary when we laid it upon the presence of our Lord. Ano po, anumang bagay na ating pong ipagkatiwala sa Diyos, mga ordinaryong bagay, ay nagiging mga extraordinaryong bagay pagka ho ating pong ipinagkakatiwala sa ating pong Panginoon. Naalala niyo po ang mga Israelita, ano po, nung sila po ay ilabas sa Ehipto, mula ho sa pagkaalipin sa Ehipto, at dumaan ho sila sa ilang, patungo ho sa lupang ipinangako ng ating pong Panginoon. Nakita niyo ho na nasaksihan ho nila ang lahat ng mga himala at pagpapala ng ating pong Panginoon. Ano ho, nung sila po ay aabutan na ng mga Ehipsyo sa kanila pong pagtakas, ay hinati ho ng Panginoon ang dagat upang sila po ay makatawid sa tuyong lupa. Ano ho, nung sila po ay nasa ilang, ay hindi ho sila pinagkulang ng ating pong Panginoon ng kanila pong mga pangangailangan. Nagpapaulan ang Panginoon ng pagkain para sa kanilang pang-araw-araw ng pangangailangan. Ano po? At sila ay umiinom at bumubukal ang bato ng tubig upang sila po ay mayroong mainom. Ano ho? Sa kanila pong pagkauhaw, matighaw ang kanilang kauhawan. Ano po? At sa gabi ay mayroon po silang haliging apoy upang hindi po sila ginawin. Sa umaga naman ay mayroon silang haliging ulap upang wag po silang mainitan. Ano po? Tayo po, para hindi ho tayo masyadong mangitim, ano ho? Naglalagay pa po tayo ng sunburn, ano po? Lotion. Pero ang Panginoon ho, kompleto ho ang ibinibigay sapagkat mahal na mahal niya po ang kanyang bayang pinili. Subalit alam niyo po, sa halip na makita nila ang mga bagay na pagpapala mula sa Diyos, ang nakita ho nila ay ang mga kakulangan. Kung kaya naman sa halip na sila po ay makarating sa lupang ipinangako ng Diyos sa loob lamang ng 40 araw, their journey becomes 40 years. Ano po? Naglakbay sila ng 70 taon po, bago po sila nakarating sa lupang ipinangako sa kanila ng ating pong Panginoon. Kaya kung ayaw ho natin sa mga kasalukuyang sitwasyon ho natin, wag ho tayong magreklamo sa Diyos. Bagkus tayo po ay magpasalamat. Amen po? Sapagkat ang sabi ho ng Biblia, magpasalamat ho tayo pagka tayo po ay nagdaraan sa samut-saring mga pagsubok. Sapagkat alam ho natin na hindi ho nagpapabaya ang ating pong Panginoon. Sabi nga ho sa aklat ng Isaias, your thoughts are not my thoughts. Ano ho? Hindi ho kagaya ng ating pong kaisipan. Ang kaisipan ho ng ating pong Panginoon, mas mataas po. My thoughts are higher than your thoughts. Ang sabi ho ng ating pong Panginoon. Hindi ho natin maaaring may pagpareho ang ating pong mga kaisipan. Minsan po ang iniisip nating mabuti, alam ho ng Diyos na ikasasama natin. Kaya may mga pagkakataon na hindi niya ho ipinapahintulot na mangyari po sa ating pong mga buhay. Di po ba? Kaya ho, salamat ho sa Panginoon dahil siya po ay palagi hong nariyan para po sa atin upang hindi tayo pagkulangin sa anumang mga bagay na ating pong pangangailangan. Naalala ko ho sa 2 Chronicles, chapter 20, nung pong sinalakay ng tatlong bansang nagsama-sama, sina King Jehoshaphat, ang sabi ho doon po sa kakaiba ho ang kapamaraanan ng ating pong Panginoon. At kung titingnan ho natin, ang sabi ho roon sa 2 Chronicles chapter 20:21, sa halip na maghanda upang makipagbaka ang mga anak ng Diyos. Ang sabi ho roon, pagkatapos niyang makipag-usap sa mga tao, pumili siya ng mga mang-aawit para mauna sa kanila at umawit sa Panginoon upang papurihan siya sa kanilang inaawit. Pasalamatan ang Panginoon dahil ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Amen po. Sa halip na sila po ay maghanda upang makidigma, ang instruction po ng Diyos sa kanila ay magpuri sila at magpasalamat sa Diyos. And true enough,
through their prayers and worship unto God, sila po ay pinagtagumpay ng ating pong Panginoon. Nagkaroon ng confusion yung tatlong bayang nagsama-sama upang sila po ay sakupin. At sila po mismo ang naglaban-laban. The battle is the Lord's. Sa ating pong Panginoon, ang pakikipaglaban hindi po para sa atin. Ang para sa atin ay ang pagpupuri at pagpasasalamat sa ating pong Panginoon. At matapos na sila po ang magpuri at magpasalamat sa Diyos, ay ang inabutan na lang nila, magsasamsam sila ng mga mapapakinabangang mga bagay para po sa kanila pong kapakinabangan. Amen po. Ganon din po ang nangyari nung nasa kulungan si Pablo at si Silas, di po ba? Sila po ay nagpuri at nagpasalamat sa Diyos at sila po ay nakalaya sa mga tanikalang nakagapo sa kanila. Mga kapatid, iba't iba ho ang ating pong pinagdaraanan sa ating pong mga buhay. Maaring ang ilan po sa atin ay talagang nasa banig ng karamdaman. Maaring ang iba naman ay lubog na lubog sa pagkakautang. Ang iba naman ay nawalan ng trabaho. Ang iba naman ay mayroong mga relasyong sira sa loob ng kanilang mga tahanan at sa kanila pong pamilya. Subalit isa po ang katotohanan at hindi ho maaaring magsinungaling ang ating pong Panginoon. Ang ating pong Diyos ay Diyos ng mga imposibleng bagay. Siya po ang tapat na Diyos na laging nakahandang makinig at sumagot sa kanyang mga anak. Matuto lamang po tayo na magkaroon po ng pusong marunong magpasalamat sa ating pong Panginoon. Anuman pong sitwasyon at kalalagayan ng ating pong buhay, matuto po tayong magpasalamat sa Diyos sapagkat ang Diyos po na ating pinaglilingkuran ay Diyos na mananagumpay. Kahit kailan ay hindi niya po inisip ang mga bagay na makasasama sa atin, bagkos ang mga bagay na makabubuti at makapagpapasaya sa kanyang mga anak, ang kanyang laging nasa isipan. Kung ang mismong bugtong na anak ay hindi niya ipinagkait sa atin, ano pa po ba ang hindi maibibigay sa atin, ang hindi kayang ibigay sa atin ng ating pong Panginoon? Kaya sa umaga pong ito, ang reminder po galing po sa salita ng ating pong Panginoon ay matuto po tayong magpasalamat sa Diyos. Ano man po ang mga bagay na ating pong pinagdadaanan, hindi man ho natin maintindihan ang mga bagay na nangyayari sa ating pong mga buhay, maniwala po tayo na lagi pong mabuti ang hangad ng ating pong Panginoon para po sa bawat isa po sa atin. Alalahanin ho natin, bago po naging leader si Joseph, dumaan po muna siya sa hukay. Dumaan po muna siya sa pagkaalipin. Dumaan po muna siya sa bilangguan. Hindi ho natin alam at maaaring hindi ho natin maiintindihan ang kapamaraanan ng ating pong Panginoon. Gayunpaman, hindi man natin maintindihan kung tayo po ay natututong palaging magpasalamat sa Diyos. Ano man po ang ating pong kalalagayan sa ating pong mga buhay. Minsan isang araw, pagka nilingon natin ang ating pong mga pinagdaanan, ay matututo po tayo palaging magpasalamat sapagkat makikita ho natin na kung hindi ho natin pinagdaanan ang mga problema at mga pagsubok na yaon, ay hindi ho natin makakamtan ang tagumpay na inilalaan sa atin ng ating pong Panginoon. Hallelujah! Salamat po sa Diyos at minsan pa isang mapagpalang umaga sa bawat isa po sa atin. Sige po, tayo po minsan pa ay magwakas na panalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyo sapagkat kayo po ay laging mabuti. Panginoon, nawa sa umaga pong ito, ang bawat isa po sa amin ay nabuksan ang kaisipan at ang amin pong mga puso at nawa maging bukang bibig ng amin pong mga labi ang pagpapasalamat sa inyo. Because we are made, Lord God, to give thanksgiving unto you. Salamat po, Panginoon, sa inyong pong mga salita na natanim po sa amin sa umagang ito. Nawa, Panginoon, sa araw-araw ng aming pong mga buhay, anuman po ang aming pong pagdaanan, anuman po ang sitwasyon na aming pong kinalalagyan, ay matuto po kaming palaging magpasalamat sa inyo, sapagkat kayo po ang mabuting Diyos na kahit kailan ay wala hong ibang ninais
kundi ang aming pong kabutihan. Salamat po minsan pa aming Panginoon. Nawa ang mga kapatid po naming ito, O Diyos, ay makita ho nila ang kahalagahan ng pagpapasalamat sa inyo upang anuman po ang inyo pong inihanda na mga pagpapala at mga kabutihan sa kanila pong mga buhay, Lord God, ay kinila pong makamtan, Panginoon, sapagkat sila po ay natutong magpasalamat sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Lord God, kayo po ang siyang patuloy na mag-ingat sa kanila pong mga buhay at hayaan niyo po na lalo pang lumalim ang aming pong pananampalataya sa inyo at matagpuan niyo po kami na mayroon pong kasiyahan sa aming pong pagsunod, sa aming pong paglakad bilang mga Kristiyano. Salamat po sa inyo, aming Panginoon. Ang pagsama at paggabay ng inyo pong Santong Espiritu ang aming pong hinihiling sa umaga pong ito. Marami pong salamat. Ito po ang sa aming samo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Minsan pa, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Sa Diyos po ang kapurihan. Bye-bye po.